Okay? Sasabihin ko to pero huwag kayo magkakamali. Hindi natin kinakailangan sumunod sa utos para maligtas. Ha? Hindi ko sinasabing hindi na sumunod sa utos. Kailangan sumunod sa utos, pero hindi para maligtas. Lahat ng relihiyon sa buong mundo, turo nila, kinakailangan gawin mo to para maligtas. Lahat ng relihiyon sa buong mundo, isa lang relihiyon nagtuturo na wala kang kinakailangan gawin para maligtas. Ano yun? Kristyanismo. Ang turo ng Kristyanismo, wala tayong kinakailangan gawin para maligtas kasi ginawa na lahat ni Jesus eh. Namatay siya sa cross, nabuhay siya magulit, umakyat siya sa langit, babalik siya. Lahat ginawa niya na. Anong kinakailangan natin gawin? Manampalataya lang. Magtiwala lang sa ginawa niya. Okay? Sasabihin ko to pero huwag kayo magkakamali. Hindi natin kinakailangan sumunod sa utos para maligtas. Ha? Hindi ko sinasabing hindi na sumunod sa utos. Kailangan sumunod sa utos, pero hindi para maligtas. Okay po? Kasi ang paraan ng kaligtasan ay binigay si Jesus sa cross para mapatawad yung mga kasalanan natin. Okay? At sabi po dito, mahalagang talata ito. Kung may Bible kayo, guhitan po ninyo, Roma 3:21. But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. Yung righteousness po, yun yung righteousness by faith, kaligtasan sa magitan ng biyaya. At ano daw yun? Ano ibig sabihin ng apart from the law? Hiwalay sa kautusan. Yung kaligtasan po ay hindi nakadugtong sa kautusan. Ilang percent ang contribution ng pagsunod natin sa kautusan, sa kaligtasan natin? Ulitin ko nga. Ilang percent ang nako-contribute ng pagsunod natin sa utos sa kaligtasan natin? Ha? Pagsunod sa utos? 99% sa kaligtasan mo? Yes, may narinig ako. 0. Tama po. 0% ang naidadagdag ng pagsunod natin sa utos sa ating kaligtasan. Maski tayo yung pinakamabait sa church, maski tayo yung palaging nagsasabat, hindi makakadagdag sa kaligtasan natin yon. Kasi 0% ang naidadagdag ng ating pagsunod sa sa kaligtasan, salvation natin. Ang salvation po natin ginawa lahat ni Jesus. Okay, yun po yung salvation by grace, yun yung righteousness by faith. Sino sumunod sa utos? Si Brother Joel? Hindi po. Si Jesus ang sumunod sa utos perfectly. Nasa Pilipos 2 yun. At yung pagsunod niya sa utos, sumantong sa kamatayan niya sa cross. Ngayon, yung pagsunod niya sa utos, yun ang righteousness. Yun ang katwiran. Yung righteousness niya, yung pagsunod niya sa utos, ibinibigay niya sa atin. By faith, tinatanggap natin yon para anong tingin ng Diyos sa atin? Masunurin o labagista? Masunurin na tayo. Kasi tinanggap na natin yung righteousness ni Jesus. Okay po? Ano sabi sa Efesos 2:8-9? For it is by grace you have been saved through faith, and not from yourself. It is the gift of God, not by works. Kung minsan nakakalimutan ng ibang tao, yung not by works, yun ang pinakamahalaga dito eh. Ang kaligtasan po natin, regalo ng Diyos, hindi sa magitan ng gawa natin. Huwag natin kakalimutan. Ano ibig sabihin ng not by works? Hindi na tayo susunod sa utos? Kailangan pa rin sumunod, pero huwag nating iisipin na makapagliligtas yun. Sa katunayan, ano dapat ang pagtingin natin sa pagsunod natin sa utos? Ito sabi ni Pablo, baka magulat kayo, ha? Huwag kayong magugulat, huwag niyo sasabihin maliit. Tingnan natin. Ito ang attitude ni Pablo sa pagsunod niya. Sa Pilipos 3:6-8-9, si Pablo nagsasalita. Ano sabi ni Pablo? As for righteousness based on the law, faultless. Noong Pariseo siya. Kasi si Pablo Pariseo eh. Sumusunod siya sa utos. At faultless, perfect yung pagsunod niya sa utos. But, ngayon na Kristiyano na siya, ano ng attitude niya? I consider them, garbage. Anong tingin niya sa pagsunod niya sa utos? Garbage, basura. Yes! Ganun po kasi ang tingin ng Diyos sa pagsunod natin eh. Basura sa Diyos yun. Yung pagsunod natin. Kahit tayo yung pinakamabait na sabadista, kahit tayo yung pinaka-perfect sumunod sa kautusan, at pagtingin ng Diyos dyan, basura yan. Kaya ano dapat ang tingin natin sa pagsunod natin? Ganun din. Basura din. At anong mangyayari? Para
tayo magkaroon ng, basahin ko ha, I consider them garbage that I may gain Christ. Para si Kristo, makuha natin. Kasi, kung ang tingin natin sa pagsunod natin sa utos, ang galing ko naman. Nagbibigay ako ng tithe. Ano yan? Walang paltos. Palagi ako nagbibigay ng tithe. Perfect yan. Talagang 10% yan. Eksakto. Pag nagsasabat ako hanggang huling segundo, nagsasabat ako. Kapag ganun ang tingin natin sa pagsunod natin sa utos, makukuha ba natin si Kristo? Hindi. Dahil saan tayo nakatingin? Sa pagsunod natin. Dapat po, kanino tayo nakatingin? Kay Kristo.